may kumukumpas sa mga hudas. Oh, etong mga taong ito, mga kababayan, na reject sa ating lipunan ay kinukumpasan ng mga satanas, mga kababayan. Sama-sama na silang babangag muli, mga kababayan, dahil ito lang ang tanging paraan para mapigilan nila ang pagbabalik ng isang Duterte. Sa parte dito sa mga makakaliwang grupo, mga kababayan, at mga anti-Duterte, kailangan nilang ipataob si Inday Sara Duterte ngayon pa lang, dahil kapag sa 2028, kung makakalusot si VP Sara, ay talagang mauubo sila. Kaya nakikipagsabuatan sila, mga kababayan, sa mga bangagan. Na takot din, mga kababayan, na maupo si Sara Duterte, dahil kapag maupo si Sara Duterte, talagang papanagutin sila sa kanilang pangungurakot sa bayan. Kaya kung inyong mapapansin, coordinated masyado ang kanilang mga galawan, mga kababayan, lalong-lalo na dito sa kanilang isinampang impeachment laban kay VP Sara. Panoorin po natin itong sinabi ng mga taga-PDP laban, mga kababayan, ha. I'm very thankful po sa naging desisyon at talagang pinag-igi talaga ng Supreme Court na tayuan at Desisyon ng Korte Suprema. At binantayan nila talaga to. Kasi galit na galit sila, mga kababayan. Sabi ni Galog, tuta daw ng mga Duterte ang Supreme Court. Tapos sabi ni Ngiwi Percival, the Supreme Court is the supreme cuddler of Duterte. magiging parang nakakahiya mas lalo kapag kinatigan sila ng Supreme Court. Dahil alam natin, Oo mula nga. sa pool, mali. Mali! Kapag kumatig, mga kababayan, ang Supreme Court doon, wala na talaga tayo. This is a full-blown dictatorship, mga kababayan, kung nagkataon. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang ginawa ni Tambaluslos doon sa Kongreso, mga kababayan. Dahil alam mo, lahat ng bagay na inumpisahan mong mali, hindi mo pwedeng tapusin ng tama. Tama! So ano in-expect ng mga tao kapag yan ay naging tama sa pananaw ng iba? Wala na! Pero umpisa pa lang, alam na lahat ng Mali. taong bayan at ng Pilipino na mali ito, naglulukuhan tayo, ito'y parang isang sarswela. Zarzuela de Amor. Sa totoo lang po, Zarzuela de ginagamit Politica. nila sa pamumulitika at pansarili yung mga isyong pinaninindigan nila. At tulad ng sinabi rin po ni Dr. Mata, ang issue sa flood control ay isang mahalagang problema na talagang dapat tutukan. Oh, yan ang dinadivert nila, mga kababayan. Gusto nilang i-divert ang usapan. At ang the best diversion dyan, impeachment ni VP Sara Duterte. Dahil talagang malilimutan ang lahat, mga kababayan. Magpo-focus ang mga tao sa impeachment. Pero tila nakatutok ang pansin sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang problema niyan, kakampwet, mga kababayan, ang media. Hindi na pag-uusapan ang flood control, scam, nakawan ni na Marcos. Wala na. Dito na lang magpo-focus kay VP Sara. Alam naman po ninyo at ayon din po kay VP Sara, ang investigasyon sa mga proyekto ng flood control ay too little, too late. At Too little, too late. Nagpapahit- Hindi nga para sa swela, pasaswela talaga. Pati ito nang may motibo sa likod po ng investigasyon. Amin din pong pinag-aaralan at nagmamasid-masid kami kasi mahirap po yung pinapasok Nagmamasid-masid. tayo. Salita ng salita, pero sa huli lulunukin mo lahat ng kinain mo. Just like, Kagaya ng mga Marcos, anti-Marcos daw, mga kababayan. Anti-Marcos kuno, tapos later on, nakibangan. BP Sara, nag-o-observe siya, tahimik lang. Pinanonood lang sila kung paano nila guyuin ang taong bayan. At binigyan din po ng atin pong BP Sara ang korupsyon sa mga proyekto. Si VP Inday, mga kababayan, ang isa sa mga nagbulgar dyan, ha. Kaya kapag maupo yan si VP Sara Duterte, ang dami niyang, mga kababayan, re-resbakan. Hindi naman sa paghihiganti, pero justice, in the name of justice, mga kababayan. At yan talagang kalakaran dyan sa Kongreso. Dapat na yung putulin, mga kababayan. Dapat na yung putulan sila ng sungay. Ito ay hindi po bagong mga pangyayari sa mga nakaraang administrasyon. Ang tanong dito, Karob, tulad din po ng tinatanong niyo sa amin, bakit nakatutok ang issue lagi kay VP Sara? Marahil po dahil sa mga aligasyon ng korupsyon at mga abuso sa pondo. Ngunit, ang mga grupo ng civil society at mga oposisyon ay dapat din tutukan. Yung tunay pong issue dito sa bansa ay ang flood control. Kurakutan. Yun ang dapat makontrol, flood control. Dapat tutukan nila at ikontrol na rin nila ang kanilang mga sarili na manindigan sa mali at gusto lang nilang tutukan at tayuan. Dahil ang bansang Pilipinas ay hindi lamang personal na kanilang gusto at personal na buhay nila. Ang mga aligasyon nila po kay BP Sara, sa totoo lang ginagawa nilang katatawanan
ang atin pong bayan. Ginagawa nila po tayong tanga. Ginagawang syunga. po ito ang mga Pilipino. Mulat sa poll, alam naman natin kung ano ang kanilang agenda. Dahil kung hindi isa sa agenda nila na talagang i-control at tanggalin o kasuhan at maging madumi at masama sa mata ng taong bayan si VP Sara. Yun po ang kanilang agenda dahil natatakot po sila na ito po ay magkaroon talaga ng liwanag at malaman ng totoo na nakita naman yun sa COA observation. Wala nga silang makita. Malinis. Ano kayong gagawin nila mga kababayan, no? Ano ipipresent nilang ebidensya? Wala silang magagamit mga kababayan na ebidensya. Bintang. Yung opisina po nila nakakalimutan na nilang linisin. Dahil kontrolado Hindi nga malinis ang rin pagmumukha. nila yung mga nagmamasid at nagbibigay ng opinion para sa Itong sina Bangag mga kababayan, sina Percival, hindi nga makapag-toothbrush. kaalaman ng taong bayan. Maraming media po kontrolado. Marami po tayo mga politiko, opisyal ng gobyerno. Talaga kontrolado ang media. Kontrolado nila dahil po sa salapi. Kaya nga po, Grabe, sabi no? ko, Corruption. Ito mga kababayan, itong media, parte ito sa corruption sa Pilipinas. Part of the corruption. Karob, kahit anong talino ng tao, kapag ang bibig nakasara, baliwala eh. Sa mga panahon ngayon at oras natin ngayon na talagang nalilimahid ang ating bansa dahil Nalilimahid! pinapabayaan natin silang magsalita ng magsalita tapos nagpapamedya pa, saan ka nakakita? Talaga, nagpapamedya pang mga Bitbit jablo. nila lahat ng dokumento pero nasa ibabaw mukha po ni VP Sara. Oo nga, no? Talagang for the show, talaga mga kababayan, yung impeachment ng sinampal ng mga pari kasama ni Saba. Ano ibig sabihin na to? For the Palabas? show, palabas. Pagkatapos may panawagan at nagsisigawan, impeach. Impeach. Practice po Impeach. yun. Tala now. Talaga. Scripted. Ang nagtuturo po at nagpa-practice ay isang pong kinatawan ng isang Diyos ko. Mga NFA. party list. NFA na- same. Ang nangingibabaw ay ang kanilang pagiging guro, ang pangalan ng party list na yun. Guro ba si Tinyo mga Pero hindi kababayan? naman siya guro. Kaya nga, hindi yan mga alkadeb siguro yan mga kababayan. Yung, ano nga bang ibang tawag doon? Salugpungan. Siguro. Diyos ko, Lord. Hindi po siya guro. Siguro. Siguro. Pero lahat po ng bagay may hangganan at hindi po ninyo Impeach. malilin lang ang katotohanan. Tama. Karab? Nakita niyo ba yung parang when they filed it, tapos di ba may parang kariton? Opo. Oo. Ako medyo ako dyan kasi neuropolitics nga ako, di ba? Tapos at the same time, I'm looking at all of those. It's very choreographed. Yes. They always their May koryo. thumbs nila doon sa linyang yon. Tapos kung titingnan mo yung isang babae doon, nagbibilang siya ng steps. Opo. Ayun Talagang- para lang sumasayaw mga kababayan, no? Impit. Tara now. Impit. Diyos ko, Lord. So, but anyway, Kakalungkot. So if the legislators are openly criticizing yung ginawa ng Supreme Court, help me assess this and so that others will also reflect on it. Do you think, and anybody of you can actually answer, do you think it's really a principle na pinaglalaban nila or may self-interest na pumapasok dito? Wala na eh. Gusto lang talaga nilang i-demolish si VP Sara mga kababayan. Dahil, isa lang ang dahilan eh. The same reason mga kababayan na gusto nilang ipatumba si Tatay Digong Duterte. Etong mga grupo nilang mga makakaliwa na inline sa mga rebelding NPA, talagang mauubos mga kababayan, madedemolish kapag si Sara na ang uupong presidente. That's why we are getting that reaction from some of these legislators. Oh, well, yes. It's part of their way of trying to get attention from the public, from the people, that they are trying to portray that the action of the House or the executive branch of government, for that matter, is more political than illegal, than legal, di ba? Kasi nga, meron din tayong tinatawag sa constitutional law, the political doctrine na tinatawag na if the acts of Congress or the executive department
is purely a political question, then the matter cannot be decided by the Supreme Court and will let the people make decision with this particular issue during election period. But we are not talking here of a political question. We are talking here of provisions of the rules of proceedings in the House of Representatives that will affect the very, very right, inherent right of a particular person who happens to be a very high-ranking official of government. And that political or that inherent right is the right to due process. Alalahanin nyo, lahat ng mga The right to due process. napaloob Wala. sa Article 3. The Hindi Bill nila of ano Rights mga of the kababayan Constitution. hindi nila binigay ang due process kay VP Inday. These are inherent rights. Ibig sabihin yan, kahit na wala yan sa provision ng Constitution, karapatan ng tao yan. Inherent. Meaning to say, it is given by the Creator to us as a Default mga kababayan kahit ano. Hindi sinabi sa ano. It's by default. person living in a democratic society. It is only written in the Constitution to give emphasis that these are inherent rights of the people. And the Vice President, for that matter, who is the one involved here, has that inherent right of due process of law. And the Supreme Court in this particular case made a very, very comprehensive definition of what due process really means. It is not just the right to life, liberty, or property. It's not that. It's more comprehensive than that. More Meaning to say, comprehensive. it includes the enjoyment of the right to life, liberty, and property. Tatanggalin mo yung Vice Presidente. You are not just depriving her of her right to life or property, no? Tatanggalin mo yung kanyang enjoyment of her right to life. So sabi ng Supreme Court, that is the very essence of due process. Kaya maliwanag yung sinabi ng Supreme Court dito na mali yung sinasabi. Pero talaga naman mga kababayan, lahat na ng kababayan nakakaalam na yung ginawa ni Tambalustos is hindi talaga mga kababayan. Hindi talaga patas. Isang kaungasan, kung matuturingan. Pang-aabuso, panggigipit, gumamit pa ng pera. Sila nga ang lumabag sa batas. Garapalan I'm na. going to make interpretation. Mali yung sinasabi ng mga congressmen or other people that are trying to defend yung position ng House. Because they are trying to convert this issue on impeachment purely political. That this is just a political question that can only be decided by the people or through their chosen representatives who happen to be the congressmen and senators. Pero sinabi ng Supreme Court, no. Impeachment is not just a mere political process. It is a constitutional process that will have to be strictly scrutinized and make sure that there is complete compliance of the provisions of the Constitution. All right. So I think if that is their stance, more or less that they think this is just a political exercise. I think it's also right na tanungin natin yung mga ordinaryong tao, di ba? How they're actually seeing this. So Dr. Mata, sa paningin niyo po, bilang isang doktor, mamamayan, very responsible na citizen ng Pilipinas, ano po nakikita niyo dito? Is it really just principle na ipinaglalaban nila, or are you seeing some self-interest na pumapasok doon sa issue na nire-raise nila against the Supreme Court? Yes, thank you for the question, Rob. Ako'y nagpapasalamat sa Supreme Court, no, dahil parang merong gwardya tayo. Nilagay ng Diyos ang Supreme Court para bantay. Kasi Tagabantay nakikita dito sa talaga na pang-aabuso. politika. Kasi kung hindi politika, dapat napabilib ang Supreme Court. Kunwari ngayon, nag-file sila ng impeachment ulit. Dapat napabilib ang Supreme Court before the impeachment kay VP Sara. Dapat mga ilang buwan, sige sila galit sa mga flood control, corruption. Tapos iniisa-isa nila lahat sino yung mga involved doon sa mga corruption. Tapos pinasok nila ito ngayon kay VP Sara kasi sasabihin nila kasali si VP Sara sa another corruption issue. Siguro ang Supreme Court mabilib na talagang anti-corruption itong grupo na ito. Pero Anti-corruption? ano nangyari? Doon sa flood control, corruption, antahimik. Oh, Antahimik. sila ang No involved comment. Ngayon, papasok agad kay VP Sara ang issue. Sila ang Sa involved. issue na ng Nakakatawa. confidential funds. Hindi po mahina ang pag-iisip ng Supreme Court. Alam nila
na ito na naman Sila ang supreme eh. Ito sina Soto, mga ay kababayan. politika. Dapat doon pa sa Yan ang, flood control, maingay na kayo. Nagunggungan. Oh. It's not the fault of the Supreme Court kung ito po'y turn down naman dahil halata po siya na politika. At hindi Obvious. talaga The based on obvious. principle. Na obvious. The question. Thank you, Dr. Mata. Napansin ko rin po na parang ang theme ng sinasabi nila ngayon is that yung sinasabi nilang independence daw. No? This is compromising the institutional independence of Congress. So kung pagbibigyan na Pero dapat sumunod sila lang sa mga kababayan sa tamang proseso. ito, ano po ang possible dangers if we try to understand the institutional independence of Congress that way? Ano yung magiging danger nito para sa demokrasya natin and accountability? Well, sa ating system of government kasi, Rob, no, sa mga kapwa ko, estudyante ng political science at batas, there is no such thing as real independence among the three equal branches of government. They are closely working together for what? The benefit of the people. And when we talk of the benefit of the people, ano ba ang maganda The para benefit sa taong of bayan? the people. That is, make sure na ang ginagawa ng ating pamahalaan o mga opisyal ng pamahalaan ay naaayon sa ating saligang batas, naaayon sa mga umiiral na mga batas at alituntunin. Pag sumalubungat po tayo dyan, ay hindi ito makahulugan doon sa sinasabi ng ating mga mamamayang Pilipino na sila ang umakda ng ating konstitusyon. So, there is no such thing as real complete independence of these three major departments or branches of government, executive, legislative, and the judiciary. They work closely together. They coordinate their actions to make sure that the welfare of the people would be primordial in the Primordial. Pero balikan natin tong issue ng corruption, kasi pinag-aralan ko yung sequence of events for the past 2 years after the election of the President and the Vice President in 2022. Maganda pa yung samahan ng unit team. For 1 year. Yunitain. Pero mga kababayan, yung umpisa pa lang, 'di ba? Tinransfer mga kababayan ni Marcos ang kanyang galing sa Office of the President, nag-transfer ng pera papunta kay BP Sara. Binigay kay Sara mga kababayan na hindi naman hinihingi ni Sara Duterte. Yun pala, noon pa lang mga kababayan, pinagplanuhan na talaga nila right from the start yung confidential fund dahil gagamitin nila pang impeach kay Sara. Diyos ko Lord, galing yun kay Bangag. Then, nag-umpisa ng mabuwat. Bakit po kanyo? Bangag Dahil The reason is Bangag. doon nag-umpisa yung massive corruption in government. Not just in public works, but even in other agencies and departments of government. Diyan sa Finance Department, Customs, BIR, Department of Agriculture, Health, Information, etc. Lahat ng sangay ng Executive Department, malawakan ang corruption. Malawakan ang korupsyon. Alam nyo lahat yan. Alam ng taong bayan yan. At hindi na nila maitatago itong massive corruption. More particularly in the public works. In the public works. Na kung saan DPWH, naman, doon flood control. kumikita itong mga mambabatas ng malaki. Congressmen at mga senators. Hindi na nila kasi Grabe. maitatago. Para maitago nila ito, the first order of business was what? Siraan ang mga Duterte. Siraan ang mga Duterte. Si Tatay Digong siraan. Kailangan pasamain natin yung imahe ni Tatay Digong sa war on drugs. Kaya binuhay nila itong war on drugs, itong investigasyon sa ICC. And then, hindi mga kababayan, mayroon ding isang analysis dyan. Talagang pinagplanuhan ng mga bangag na harangin ang pagka-presidente ni VP Sara Duterte. Dahil alam nila mga kababayan na ayaw ni Sara Duterte na makialam dyan sa kurakutan. Hindi makialam, ayaw sumali sa kurakutan. And then, sino ba ang kandidato mga kababayan na susunod na presidente, di ba si VP Inday? Siya ang naka-inline na susunod. Yan ang usapan. Ayaw na nilang sumunod si VP Sara Duterte mga kababayan. Kaya gusto nilang i-eliminate na sa equation. At paano nila ma-eliminate? Unang-una, tinanggalan nila ng malakas na mga allies mga kababayan kagaya ni Kibuloy na mayroong SMNI. Pinakulong si Kibuloy.
Tapos, tinanggalan ng prangkisa ang SMNI kahit hindi pa expired mga kababayan. Pinadukot si Tatay Digong, pinadala sa ICC dahil malakas na taga-kampanya si Tatay Digong kay VP Sara at malakas ang hatak pa rin dahil kay Tatay Digong mga kababayan. Yung mga kaalyado nila ginigipit. Ang lahat ng ito mga kababayan ay para tuloy-tuloy lang ang kanilang corruption. Perpetuation in power. Yan ang sinabi ni VP Sara Duterte mga kababayan. ICC. Di ba napansin nyo, iba yung sinasabi ng gobyerno natin, the executive department or even the president himself was saying a different thing. And even his other cabinet members involved in the so-called investigation, they were saying, no, we are not going to cooperate with the ICC. We have Baliktad, already budol mga mabubudol removed ourselves as member of the ICC. So hindi natin sila papayagan. Daming ganun, di ba? But kung ano ang sinasabi, iba ang Baliktad. ginagawa. Kung ano Bangag kasi mga kababayan. Baliktad ang sinasabi sa mga ginagawa. galaw ng kaliwang kamay, iba yung galaw ng kanang kamay. But the purpose was Ugaling Marcos. Yan mga kababayan. get rid of Duterte. Tatak Tatay Marcos, Digong, bangag. para mapagtakpan itong issue ng korupsyon na massive ang ginagawa. Pangalawa, get rid of BP Sara. Get rid. How? Pinainan nila ng confidential fund at ito ngayon ang kanilang ginamit in order to trigger Di ba? yung pagsasampa Di ba ang pagka- ng impeachment, mapasama yung imahe ni BP Ang Sara. pagpain nila ng mga kababayan, confidential fund is umpisa pa lang, di ba? Umpisa pa lang mga kababayan, 2022, bago mag-December 2025 mga kababayan, pinainan na nila ng confidential fund na galing kay Bangag. Pero ginamit nila itong mga maiingay na mga grupo na tinatawag nilang mga makaba. Ginagamit nila yung existing na kalaban ng mga Duterte mga kababayan. Pinalabas si Dilima, di ba? Solely for this purpose, para taga-kagat, taga-file ng impeachment. Alam na this. Ayan group, mga Pinklawan, Dilawan. Alalahanin ninyo yung Pinklawan at saka Dilawan at saka yung Makabayan, hindi yan kakampi ng administrasyon. Ayun lang, tactical alliance lang na nila mga kababayan ngayon. Kumbaga, mga oportunista, itong mga makakaliwa, ine-exploit nila itong gobyernong Bangag dahil mayroon silang common enemy. Pero kapag in case mga kababayan, ma-eliminate na nila totally si Sara, kakagatin din ng mga makakaliwang yan. Itong si Bangag mga kababayan. But the administration was willing to make use of these two groups in order to justify na matanggal itong grupo ng Duterte sa political equation. So sila yung Political masyadong equation. maingay. If you notice what happened in the past 2 years. So sinampahan nila ngayon ng impeachment si BP Sara. For what reason? Cover up the massive corruption. in the Cover government. up the massive Particularly corruption. doon sa corruption sa public works. Lahat ito nag-boomerang against them. Nag-boomerang yung ginawa nila kay Tatay Boomerang, Digong, dinala boomerang. nila sa dahig. Akala nila mananahimik ng taong bayan. Hindi. Akala nila mga kababayan, mababawasan na sila ng kalaban. Lalong nagalit ang mga tao. Nag-intensify ang galit ng tao. Tuloy. Nag-alsa ang taong bayan at hanggang ngayon, Revolusyon. alam din ninyo yung nagdurugong puso ng mga kababayan natin sa kaawa-awang ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi pa yon natatapos sa taong bayan. Pero itong makakaliwang grupo, makabayan, Makabuang, may sarili naman silang makabangag, agenda Kailangan din makabwisit nilang lang. gumalaw in accordance with what the administration would like them to do. Kasi yun ang trabaho nila They have been doing that in previous administrations since 1970s. Ganon talaga sila. We cannot blame them. Meron silang sariling political agenda na tinatahak. Ganyan din yung Pinklawan at saka Dilawan. They have to cooperate Mga oportunista. with the administration now because they would want to Sila Hontiveros. go back to power. Ay, Diyos ko Lord, mga Babalik virus. sila. Pero sa ngayon, hindi sila makaporma ng todo-todo. They have to cooperate with the present administration because they know that it's still the Duterte group that has the strong support coming from the people. And if this support will continue as it is continuing and becoming even much stronger, 2028, Sara Duterte will become president.
Kaya Lagot hanggang kayo, ngayon, mga yun pa rin ang animal. kanilang gusto, Ah. pabagsakin si Inday Sara Duterte. But the main reason, yung kanilang immediate motive or intent or purpose, cover up the Cover up the corruption. Ito. Ang pagkagahaman sa pera, yan ang punot dulo dito mga kababayan. At Marcos talaga, tatak Marcos. What do you expect? Marcos is Marcos. corruption. Hmm. Cover up the corruption. Hindi sila nag-succeed. Pag-bumirang yung impeachment against Bumirang. VP Sara, the administration has to make a new drive. Cambio sila. Panibagong direksyon. That was the Panibagong time when the kaululan. President, in his State of the Nation, came up with this statement. Mahiya naman kayo. Because hindi na nila may tatago eh. Lantad na eh. Talagang wala na silang magagawa. Sumabog na eh. Sa kanilang mukha yung pinaggagawa nila. So for them to save their face, save themselves, the executive, and at the same time the members of Congress, they have to conduct this so-called investigation now. As to whether the investigation is in-depth and really go after all those involved in this massive corruption about flood control and other infrastructure projects, that we are not certain. Kita naman natin kung ano yung pinangako nung nakaraang taon, isa pa lang na senador, wala pang senador na naipapakulong. Dating senador, Bong Revilla, kawawa naman. Siya ngayon, ang naging poster boy ngayon. Siya ang nakakulong. Wala pang congressman na nakakulong. Pero alam ng taong bayan na maybe 90% of members of Congress, the 19th Congress ba yun? 19th Congress. And most of them are still members of the 20th Congress. They are involved or were involved in the massive corruption of infrastructure projects, not just flood control, school buildings, farm-to-market roads, bridges. Massive talaga yung corruption at hindi nila matataw. So ngayon, gusto nila uling mapagtakpan yan. They want to continue covering up para maiwasan yung issue. That's why they have to come up with these impeachment cases filed against Sham impeachment. Sinampa nila against President. Alam naman natin yun. Didismiss yun. No? Tapos ito ngayon, yung filing of 2 impeachment cases. By whom? The Pinklawan and the Dilawan group and the other one from the Makabayan. Kasi nga, kasama sila doon sa grupo ng administrasyon. No? May sariling agenda itong dalawang grupo na ito eh. No? But the main purpose again is cover up natin yung investigation sa flood control para ma-focus na naman ang investigasyon or dito sa soap opera ng impeachment against VP Sara. But ang taong bayan, hindi na po maniniwala dito. Kung sino man po yung mga congressmen na mag-i-endorse at pipirma, kung sakali man pong ang kanilang objective, makakuha uli sila ng 1/3 of members of the House. Ilan bang members ng House ngayon? 306? 306, I think. So they need 102 signatures para madala kaagad sa Senado. Doon naman sa Senado, may mga atat-atat na mga membro doon na, sige, isapan nyo na kaagad dito yung impeachment na yan at umpisa na rin namin ito dahil hindi na nila kakayanin talagang yung investigasyon sa flood control doon. Wala na silang magagawa yung mga ibang mga senador doon eh. Talagang hindi na naniniwala ang taong bayan sa mga pinaggagawa nila doon sa Senado. So inaasahan nila maisampa yung impeachment sa Senado against VP Sara. And I think they are going to do that. That is the direction. But remember, alalahanin ninyo mga minamahal na kababayan. Lahat po itong ginawa nila kay Tatay Digong, pagsampa ng impeachment kay VP Sara, at kung ano-anong mga ginagawa nila rito, pati yung pagbubunyag na ginawa nilang mahiya naman kayo. Lahat po ito ay para panakip butas doon sa malawak at malalim na issue ng corruption dito sa kasalukuyang pamahalaan. Alright. Maraming salamat po, Attorney Lambino. I'm sure may importanteng idadagdag po kayo, Dr. Matas. Yes, doon sa question na they are requesting to be independent. Independent, yeah. Katulad po sa Biblia, 1 Corinthians 12:12, na one body, many parts. Hindi pwede daw sabihin ng paa na, paa lang naman ako, hindi ako kasama ng body. Hindi pwedeng ipaghiwalay-hiwalay. Katulad lang po yan ng ating mga system. Meron tayong tinatawag na respiratory system, gastrointestinal system, meron ding immune system.
Ang aking paningin po dito sa Supreme Court, ito po yung ating immune system. Kung walang immune system, bigla tayong lahat magkakasakit. Katulad lang po yan ng pasyenteng may AIDS. Pag may AIDS ang isang tao, wala na pong immune system yan. Babagsak ang resistensya, mamamatay na rin. Ngayon, pag sinabing mong i-separate yung immune system, which is the Supreme Court, hahayaan na lang natin yung ibang parts ng body magtrabaho. Ibig sabihin, masisira yung ating bansa. So, ano na po yan, designed na po yan na makikialam talaga ang Supreme Court at hindi pwedeng hindi siya makialam. And actually, sa akin pong paningin, sila lang po yung matinong sangay ng gobyerno. So, tayo po'y nagpapasalamat sa inyong prinsipyo at sana po'y pagproteksyonan, patuloy niyong proteksyonan po ang mamamayang Pilipino Supreme Court. Salamat po. Thank you, Dr. Mata. As early as parang I think February last year, I was already telling people that we're seeing signs of consolidation of power, di ba? Which is really dangerous for a democratic country. Imagine mo mag-consolidate yung power, for example, ng Senate, tapos Senate at saka House. So that's the full Congress already. Tapos ngayon, makikipag-sync pa sila, in chorus sila with the executive. So dapat, para magkaroon ng checks and balances, dapat magkaroon talaga na, na yung Supreme Court tatayo kung anong tama. Para naman tama yung magiging accountability. Otherwise, talo tayong lahat. Hindi naman ibig sabihin na may mga representatives tayo in Congress and they're saying that they actually represent the voice of the people, but the people are actually, what the people are saying is, no, you don't represent us. You're representing your political affiliation, your political leaning, or you're just after your parang political survival. So they don't really represent kung anong gusto ng tao. Kaya nga hindi umuusad yung lahat ng ginagawa nila kasi alam ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo at alam din ng tao kung sino ang totoong kalaban ng demokrasya at ng bayan natin. Okay? So, yun po yun. Now, the question, what I have in mind is that kasi, lagi ko naririnig na dinudugtong nila dito na sabi daw parang may overreach on the side of the Supreme Court. That's why may mga panawagan as early as now for charter change, di ba? Nababaguhin yung Constitution ngayon. Ano po kaya yung intention? Bakit nila pino-float itong charter change ngayon? Attorney Lambino. Well, ako ay very, very active advocate for charter change. 40 years ko na po ito. For 40 years na po ako nakikipaglaban dito. No? The Constitution was enacted 1987. So magpo 40 years. Since then, pinaglalaban ko ng palitan natin tong Constitution na ito. Kasi darating doon sa punto na ganito ang mangyayari. And I don't want to say na ako ay prophetic or what, pero talagang nakita ko na ganito ang mangyayari kasi basahin mo talaga yung Constitution na yan. Yung sistema at istruktura ng ating pamahalaan ay hindi naaayon para sa interes ng karamihang mamamayang Pilipino. Kung hindi, prinoproteksyonan at binibigyan ng malayang karapatan lamang ang mga mayayamang mga tao. Maging sila man ay Pilipino o dayuhan, ay sila ang makikinabang dito sa konstitusyon. At ganun nga po ang nangyari. So ang Pilipinas ngayon, it's not really actually the democratic country or republican country that we have been dreaming of to be. Katulad ng sa Europe, katulad ng Malaysia, Singapore, Japan, no, South Korea, or the United States or Canada, na ating talagang sinasaludon. Hindi. The situation in the Philippines is we are an oligarchy. Yung mga mayayamang mga negosyante na kontrolado nila ang mga politiko. Kung titignan ninyo, halos lahat ng political parties, maliban sa PDP Laban, ay kontrolado ng mga negosyanteng mayayaman na sila ang nagpapatakbo ng mga partido na ito. So kung ano ang sasabihin nitong mga mayayaman nito, susunod yung kanilang mga kalyadong mga politiko, lalong-lalo na sa Kongreso at sa Senado. Kaya kung magkakaroon man ng pagbabago ang saligang batas, hindi lamang baguhin itong provision tungkol dito sa impeachment na gusto yun ang panukalang naririnig ko na pinapahayag ng ilang senador na biglang nagbago yung kanilang pananaw sa issue ng charter change para lang sa impeachment. Ay hindi po sa akin kung magtutuloy-tuloy man itong charter change na ito. Malawakang pagbabago ng saligang batas sa sistema, istruktura at forma ng gobyerno at ibalik
ang kapangyarihang totoo sa taong bayan. Pabor po ako dyan kung talagang tunay ang pagbabago. At mangyayari lamang po yan kung magiging constitutional convention. Sa pamamagitan ng constitutional convention na hindi itong mga senador at congressmen na nakaupo ang siyang magbabago ng saligang batas. Kung hindi, magpasa sila ng batas, tawagin ang Constitutional Convention, kung ilan man yung mga delegado na iahalal sa bawat probinsya, ay iyon po ang mangyayari. Papayag po ako sa ganon. Dahil nakikita ko na kung hindi natin gagawin ito, magkakawindang-windang ang Pilipinas sa mga susunod na panahon. Sa lalong madaling panahon ay dapat iwasan natin to. May mga naglalabasan ng mga issue, may mga gusto na. Sina Dr. Mata, taga Mindanao, dati-rati, yung mga kaibigan at mga minamahal nating mga kapatid na Muslim lamang ang nakikipaglaban para magkaroon ng isang Mindanao Republic. Kaya nagkaroon ng MILF, MNLF, etc. Mga Muslim po nating mga kapatid. Pero ngayon, marami akong nasatanggap na balita at impormasyon na mga Kristiyano at mga negosyante, mga sawang-sawana sa nangyayari dito sa Luzon, ay sila na mismo ang nagsasabing maganda na sigurong humiwalay na tayo at magtayo na tayo ng sarili nating Republika ng Mindanao. Ay hindi ko sila masisisi kung ganun po ang kanilang kaisipan. Pero masakit sa akin yun, hindi ako papayag na magkakaroon ng mawindang-windang ang Pilipinas at magkaroon ng disintegration ang ating bansa. At ang solusyon po dyan, tulad ng sinabi ko, ay talagang constitutional convention, charter change. Kung talagang gusto natin at sincere itong gobyerno ito. Pero kung ang dahilan lamang ay dahil lang sa impeachment para tayo magkaroon ng constitutional change, huwag na lamang po. Imbestigahan na lamang po ito. Isa pa, ang kailangan po ninyong isipin, mga minamahal na kababayan. Address ko po sa inyo ito. Mahigit 60 million na Pilipino ang nagugutom ngayon. Halos hindi sila makakain ng 3 beses ang araw. Kung makakain man sila ng 3 beses isang araw, karamihan ng kanilang kinakain ay kanin lamang kung merong kanin at saka asin at konting gulay. O kung hindi, noodles na lamang. Pero mahigit 60 million nakakaranas ng gutom. Wala na ring mga negosyante ang gusto mag-expand sa Pilipinas. Mga lokal na negosyante na nandito, ayaw nilang mag-expand. Takot na silang mag-invest. Yung mga foreigners, ayaw na nilang magpunta rito. Dahil mayroong political instability. Hindi na nila alam yung long term na mangyayari sa Pilipinas. Ang dami kong kausap. Sabi nga nila, paano kami magninegosyo dyan sa Pilipinas? Hindi lamang isyong mataas ang inyong kuryente, yung problema yung mga pasahod sa mga tao, kulang kayo sa mga inhinyero, mga skilled, mga scientist. Pero ang problema ngayon ay itong mismong pamahalaan ninyo. Saan ka ba nakakita ng bansa na yung dalawang pinakamataas na pangulo ay naharap ngayon sa impeachment? Pilipinas lamang. With this political instability, no businessman in his right mind will come to the country and put his capital and gamble his money kasi of the uncertainty, hindi niya alam ang mangyayari dito sa Pilipinas. So yun po ang sitwasyon. Charter change, okay ako. Basta constitutional convention. Papayag po ako dyan.